So, like sa sinabi po ni Brad Michael, dito na po tayo sa loob, no? Kaya dito po yung ating preaching. Okay. Alright. So, iwasan natin ang magamit ng cellphone, no? Kung pwede, silent mode natin. At I hope wala ng mga members maging bisita na mag-text-text pa dyan o magkuti-kuti sa cellphone. Okay, respetuhin natin ang salita. Respetuhin natin ang preaching. Walang pinaka-importante sa ating pagpunta dito, kundi ang salita ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, na sana po ang Panginoon natin ang masintro this morning. Okay, ang message natin ngayon, actually, ano ko ito kahapon sa aming devotional, pero gi-impress ako ni Lord na kailangan ko sigurong i-preach ngayon para ma-remind tayo, lalo na sa nangyayari ngayon sa ating paligid. No, na kailangan po tayo ma-remind, mga kapatid, kasi anumang bagay meron tayo pwedeng mawala yan, no, kung hindi natin kilalanin ang Panginoon. So this time, tayong lahat at buksan natin ating mga Bible. Dito po sa aklat ng James. James chapter number 4. James chapter number 4. Verse number 6. Aklat po ng James. James chapter 4, verse number 6. After lang po yan sa book of Hebrews. Alright, verse number 6. Sabay-sabay nating basahin ang verse na ito, mga kapatid. Okay, verse number 6, read. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Amen. Tayo po'y mag-pray. Ama naming Diyos, dakilat makapangyarihan, sa oras na ito, amin pong pinapasalamatan ka sa inyo pong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa bagong araw, bagong buhay, bagong lakas, bagong opportunity na kung saan ay magkatipon kami muli bilang inyong mga anak at bilang isang church dito po, Lord, sa inyong lokal na iglesia sa Marbel. Salamat sa mga brethren andito ngayon, mga nanay, mga tatay, mga young people. Gayon din po ang aming mga regular visitors, katulad Brad Gerald, Lord, mama po ni Sir Alden, at si Casey, at meron pang mga ibang young people namin na babae. Salamat po sa kanilang pagdalo. At it's a privilege, Lord, makasama namin sila. And Lord, today, mag-proceed na po kami sa preaching. And I pray po, Panginoon, na sana po sa preaching na ito ay mahipo ang aming mga puso. Mangusap po kayo, Ama, sa pamagitan ng iyong Espiritu, na Panginoon ay huwag po kaming mapagmataas. Sa halip, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na mapagpakumbaba. Sapagkat, Lord, binibigyan niyo po ng favor. Sabi niyo po, Lord, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Kaya, Panginoon, kung gusto namin ng biyaya ninyo, wala kaming ibang gawin, magpakumbaba po. Maraming salamat, and Lord, tulungan niyo po yung mga members na wala ngayon. I do not know kung anumang mga sagabal, anumang mga dahilan meron sila. Kung meron mang nagkasakit sa physical, pagalingin niyo po. Lalo na patuloy kaming nananalangin kay Sister Nining Sulit, na kung saan patuloy mo siyang pagalingin. At Lord, sana po makalabas na po siya sa month na ito. Mag-provide po kayo ng financial needs nila sa kanilang hospital bill. Alam po namin, hindi po biro ang na-hospital, Lord, at hindi po biro yung galing sa ICU. Kaya, Panginoon, gumawa po kayo ng paraan, sana maibenta na nila at mabili na po yung kanilang property doon po sa urban. Panginoon, kung saan magamit ang pira, pangbayad po sa hospital at makalabas na po. Lord, magbigay po kayo ng potential buyer. And I pray, comfort yung family ni Sister Nining, husband niya, mga anak niya, maging ang kanyang nanay, si Nanay Mila. Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat na mayroon kaming pagkakataon, opportunity, Lord, makalapit, makapag-aral ng iyong salita. Bigyan niyo kami, Lord, ng teachable heart ngayong umaga. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, makaupo na po ang lahat. Reasons why God resisteth the proud. Dahilan, mga kapatid, kung bakit inaayawan ng Diyos ang taong, okay, mapagmataas, tao na arrogante.
Tao na ang tingin niya sa sarili, siya na yung mataas, mga kapatid. Sa ating binasa, sabi po aklat ng James, "Do you think that the Scripture saith in vain?" Akala ba ninyo na ang salita ng Diyos ay nagsasabi ng walang kabuluhan? Sabi niya, "The spirit that dwelleth in us lusteth to envy." Okay? Yun ang nature po ng tao. Andyan talaga ang envy. Pero anong sabi ng Bible? "But He giveth," sinong binibigyan niya? "But He giveth more grace, wherefore He saith." Okay? "God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble." So, dalawang uri po ng tao ating mababasa, the proud and the humble. Okay? At sabi po ng Biblia, ang tao na proud, ga-resist ang Lord. Gina-resist ng Diyos. The word resist, inaayawan ng Diyos. Okay? Galit ang Diyos. Ayaw ng Diyos sa tao na proud. Samantala, sabi niya, "But He giveth grace unto the humble." Ngayong umaga, saan ka sa dalawa? Mapabilang ka kaya doon sa mga humble o sa mga hambog? Amen? Dalawa lang uri ng tao sa mundo. The humble and mapagmataas. Okay. Now, this morning, reasons why God resisted the proud. There are 4. Merong 4 akong babanggitin, mga kapatid. Okay? Reasons ayaw ng Diyos ang taong mapagmataas. Let's look at, mga kapatid, verse number 5. Psalm chapter 101, verse number 5. Psalm 101, verse number 5. Psalm 101, verse number 5. Alright. Buksan po natin ang aklat po ng Salmo. Awit, mga awit po, mga kapatid. Sabi niya, "Whoso privily slandereth his neighbor." What's next? "Him will I cut off. Him that hath an high look and a proud heart will not I suffer." So sabi ng Bible, sino po yung kumukutya ng kanyang kapitbahay, nilalait ang kanyang kapitbahay? Sabi ng Diyos, matindi, mga kapatid. No? Matindi po ang consequence. Sa batas ni Moses, kung titingnan natin, back tayo sa Old Testament, ang kanya pong penalty ay papatayin. "Him will I cut off." Okay? So kapag gi-slander mo yung kapitbahay mo nung una, nilait mo yung kapitbahay mo, gichismis mo yung mga kapitbahay mo, sinabihan mo ng masama ang kapitbahay mo, ang kahatulan po doon, mga kapatid, ay cut off. Ang ano po ang word is slander. Slander means kinutya. Sinabihan mo ng masama. Okay? Nilait mo ang iyong kapitbahay. Sabi ng Bible, kapag ginawa mo yon, sabi niya, "Will I cut off?" Ano pa? "Him that hath an high look and a proud heart will not I suffer." The word suffer there, I will not allow. So number one, why God resisted the proud, number one, God will not allow it. Amen? Ayaw ng Diyos na manglait po tayo. Ayaw ng Diyos na kutyain po natin ang ating kapitbahay. Hello? Ano man yan, bad, kababa, ano mang antas ng buhay niya, wala tayong karapatan na manglait ng sinuman. Tama? Oo. Kaya kung namumuhay tayo sa panahon ni Moses, sa batas, mga kapatid, yung mga taong chismosa kasama, patay. Hello? Basi way na nabilin, subong brad. Kung i-allow ni nga batas, kanang manglait ka, nang pakalainon mo imong kapitbahay, siling ang punishment, cut off. I-cut off, patayin. Kaya ayaw ng Diyos na pamarisan sila. Kaya pasalamat tayo ngayon nga nasa dispensation of grace na tayo. Kaya kung hindi, patay, tanan mga maritis. Kaning mga chismosa ni, kaning mga libakira, ining mga inggitira, patay dito na. Sa panahon, sa Old Testament. So, pasalamat subong, hindi na. So, nalibre na ta. Amen? Pero ayaw ng Diyos, Brad.
na mag-slander tayo. Anong sabi niya? A high look and a proud heart will not I suffer. Hindi ko pa i-allow. So may mga tao din na hindi man directly, mga kapatid, sa kanilang salita na naging proud sila, ganito, pero minsan ang asta. Ang aksyon minsan nagpapakita na gusto nila ng respeto, gusto nila na saluduhan sila, gusto sila na itaas sila. Sabi ng Bible, a proud look. So, pwede pala kahit sa look natin, magiging arrogante tayo. Hindi man natin directly sinabi, pero mga kapatid, nakikita po ng Diyos ang ating puso. Hello? Kaya, sa ating lahat, sana po ito, mag-serve po ito na reminder na tayo po ay huwag manglait. Amen? Estudyante ka, siguro mas ang intellectual level mo, ang intellect level mo, mataas. Ang classmate mo, mababa. Ang classmate mo, slow learner. But never mo gawing license na mas angat ka, mas may alam ka, mas bright ka, na laitin mo ang ibang tao. Kasi iba-iba tayo ng level of comprehension. May mga taong fast learner, may mga taong mahihina. What if kung ikaw din yung nasa mga taong mahihina, tapos laitin ka sa mga taong fast learner? Amen? Hindi din po. Kaya, sana po tayo, mga kapatid, ay marunong tayong mag-consider. Maliwanag ang Bible, sabi niya, a proud look, high look, okay? A high look and a proud heart will not I suffer. Okay? Will not I suffer. Ayaw ng Diyos, mga kapatid. So, ano man siya, sino man siya, wala tayong karapatan na mag-slander sa ating pong kapitbahay. Hindi lang po kapitbahay, kundi ating kapwa, mga kapatid. That's reason number 1. Number 2, it is abomination in God's sight. Not only God resisted the proud because God will not allow it, reason number 2 is that it is abomination in God's sight. What is abomination? Anong ibig sabihin ng abomination? Kasuklam-suklam sa harapan po ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang taong mapagmataas. Sa harap ng Diyos, abomination ang ginagawa ng taong mapagmataas. Proverbs 16:5, anong sabi ng Bible? Buksan po natin sa aklat po ng Proverbs. Proverbs 16:5, it is, sabi niya, mga kapatid, everyone that is proud in heart is what? Is an abomination to the Lord. Though had joined in hand, he shall not be unpunished. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Now listen, saan nagsisimula ang pride? Saan nanggagaling ang pride? Ano ang source of pride? It is the heart. It is the heart. Yun ang source ng tao, mga kapatid. Doon nanggagaling po ang pride ng tao. It is the heart. That's why, heart po, mga kapatid, ang kinakausap ng Diyos. At sabi po ng Bible, everyone that is a proud in heart is an abomination to the Lord. Tinawag po na kasuklam-suklam sa harap ng Diyos ang taong mapagmataas. Bakit po? Anong nahulugan ni Lucifer? From Lucifer to Satan. Lucifer, bago siya naging devil, it is the pride. Unang kasalanan, mga kapatid, bago pa ang mundo, it's pride. Hindi adultery, hindi kung anong kasalanan, hindi murder, kundi pride. It is the pride na naging downfall ni Satan. It is the pride naging downfall, mga kapatid, ni David. And every time na imak natin ang Diyos, every time laitin natin ang Diyos, every time mapagmataas tayo, kapatid, mayroong gagawin ng Diyos. Siguro aware tayo, mga kapatid, anong nangyayari ngayon. So, let's give you, Brother Jonathan, aware tayo ngayon, even sa social media, aware kayo. Anong nangyayari ngayon sa California? Yes. There are 50 states sa Amerika. 50 po sila na states. 50 states. Sa 50 states, mga kapatid,
Okay, kadali lang, Brother Jonathan. Sa 50 states, mga kapatid, merong state na napaka-famous. Tatlo lang po yan. Number 1, New York. Pinakasikat yan sa isa sa mga states sa Amerika na tourist destination, New York. Kasi nandun yung Manhattan, nandun yung mga international na mga opisina. Pangalawa, sa mga gambling, which is, mga kapatid, Nevada, yung Las Vegas. Okay, dyan po yung mga gambling capital, dyan yung casino, lahat yung mga malalaking hotel, nandun lahat sa state of Nevada. At pinakasikat, out of tatlo, itong the state of California. Kasi maganda ang California kasi tropical siya, hindi siya masyadong snow compare sa ibang state na grabe ang snow. Ang California kasi, mabundok siya, di ba ako nakapunta, pero kung titingnan mo, tapos tropical, may init siya, parang Pilipinas lang din. Kaya maraming mga tao gusto doon. Okay, mga kapatid. At ang state of California, nandun lahat, mga kapatid, ang pinakasentro po ng industry po ng entertainment. Ang film industry nandun. Kaya meron silang Hollywood Hills, mga kapatid. Andyan lahat. Okay? And you know what? Andyan din po mga kapatid, nagsisimula sa state of California, yung pinakasentro po ng movement nila, which is the gay pride. Yung mga transgender, yung mga lesbian, diyan po nag-i-start ang parade. Mga kapatid, ang homosexuality, andyan lahat, sentro ang state of California. Higit sa lahat, among the states, ang California ang i-consider na godless city. Godless state, hindi naniniwala. Ayaw nila ng Diyos, ayaw ng Bible, mga anti-Christ ito na mga tao. Mga atheist na mga tao. Pero andyan din ang pinaka-elite na mga businessman, andyan lahat mga kapatid. And you know what? Recently, mayroong pinaka-famous na award-giving body, tinatawag Golden Globe Award. Ito yung mga award mga kapatid na ibibigay sa mga pelikula, mga director, lahat po mga kapatid na kung saan maganda ang kanilang performance at outcome ng kanilang pelikula. And you know what? What is sad thing? During that award-giving body mga kapatid, pinagtawanan nila ang ating Panginoon. Na-mention many times ang kanilang mga ibang pangalan ng mama, pinapasalamatan nila, kung iba pa. But ang MC sinabi niya, zero mention. Jesus or God, zero mention. The Creator of the universe. Maraming nagtawanan. Oo, na nung gisabi po ng MC, I don't know, dalawa ang meaning po ng MC. I don't know kung nalungkot siya na hindi na-mention si Jesus Christ o natuwa din siya na no mention about Jesus Christ o Panginoon. But the bottom line is nagtawanan sila. In short, they are mocking God. They are mocking God. They celebrate that there was no mention the name about God and even Jesus Christ. At you know what mga kapatid? Okay, Brother Jonathan, slide lang muna. Anong sabi? Okay, anong makikita natin? Alam ko ang iba sa iyo nakakita nito, pero sa iba na walang access sa cellphone. Okay, yan ang nangyayari mga kapatid. Okay, City of Los Angeles, isa sa mga famous, okay, stop muna. Ang Los Angeles mga kapatid, by the way, sentro din po siya ng entertainment, ng sports. Kasi nandyan po sa itong State of California, 4 na NBA team pong nandyan. Okay? Yung Golden State Warriors sa San Francisco Bay, sunod Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, at Sacramento Kings. Iyan ang pinaka-major po na NBA. Walang ibang state sa Amerika na 4 ang NBA team, nasa California lang mga kapatid. At isa doon ang pinaka-famous yung, marami kasing city ang California, San Diego, meron silang San Francisco, at Los Angeles, mga kapatid. At you know what happened? Tingnan nyo po. Tingnan nyo ang California ngayon. Nagsimula sa bundok, pababa. Okay? Hanggang nilamon, mga kapatid. Tingnan nyo po ito. Ito yung before. Tingnan nyo ang after. Tingnan nyo. I-stop, pwede ma-stop muna. Ito yung ano. Mga kapatid. Tingnan nyo anong nangyari. Okay? Yan sa baba na porsyon. Sa mga taas ng California, mga kapatid, lalo na sa Los Angeles, doon yung mga elite na mga tao, doon sa Beverly Hills, nandun yung mga businessmen, nandun yung mga kapatid sa entertainment industry, mga aktor, nandun lahat, nakatira sila.
Doon ang kanilang mga bahay. Doon ang kanilang mga mansion. But you know what, mga kapatid? Pinakita ng Diyos na kapag ka ang tao ay magmalaki na, kapag ka ang tao ay mag-umpisa na pong magmataas at di magkilala sa Diyos, doon na po ang umpisa ng downfall. Doon na po ang umpisa, kikilos ang Diyos. And you know what happened, mga kapatid? Oh, tingnan nyo po. Oh, tingnan nyo. Ilan na lang ang porsyon dito, mga kapatid, na hindi kinain ng apoy. And take note, America is the most powerful country in the whole world. Kung equipment ang sabihin, pagbasihan, andyan lahat, mga chopper, helicopter, mga plane nila, firefighting equipment nila, wala nang tatalo sa Amerika. But look what happened. Hindi nila naagapan. Nung kunti pa lang sana, nung gamay pa ang kalayo, pwede nilang maapula. Pero look what happened, mga kapatid. Nahirapan sila na mag-apula sa apoy. And even until now, hindi pa totally fire out. Until now, ang apoy sa California State, andon pa rin, nagiging threat pa rin. At makikita po natin na kahit gaano ka-elite, ka-milyonaryo, bilyonaryo, tinupok pa rin ng apoy ang mga bahay nila. More than 2,000 homes and business establishment kinain ng apoy, mga kapatid. And even mga sasakyan. Pinakita ng Diyos na walang magagawa ang tao kapag ka Diyos nang kumilos. At never mo, kapatid, imak ang Diyos. Okay? Yan po. Look what happening, mga tao. Parang Sodom and Gomorrah. Nagsitakbuhan na sila, nagiging parang imperno na, mga kapatid. Oh, tingnan nyo, milyon-milyong mga bahay. Milyones ito, mga kapatid. Okay? O, tingnan mo ang bundok nila. Nagiging parang lava na. O, kinain. O. Yan. Tingnan nyo, mga kapatid. O, pababa, lahat na direction. Ito. Wala yung yung isang wala yung picture yung tao na yung isa pa. Anong dahilan, mga kapatid? Alam niyo po? Ito, number 1. Tingnan niyo, anong sinabi nila? Keep God out of California. Keep God out of California. We don't need God. Hindi kami naniniwala ng Diyos. We are godless people. Ayaw namin. Ganon katindi, mga kapatid. Ganon ka-corrupt, ganon ka-immoral ang mga tao sa California. Na even ang Diyos ayaw nila. Na maliwanag po, mga kapatid, na mayroong Diyos na nagpapakilala sa kanila. Subalit ang puso nila talagang very corrupted. Na even ang Diyos, pinapalayas nila sa kanilang lugar. Keep God out of California. You know what? Few days after, nangyari ang sunog. Nangyari ang sunog. And I believe that is judgment of God. Sa mga tao, walang ibang reason. Mga kapatid, bakit nangyayari ito? Yung next speech, Brother Jonathan, next video. Ito yung speech nila sa Golden Globe Award. Nasunog ang halos kabuuan ng Los Angeles, California, matapos sumohin ng host na to, ang Diyos. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Kung mga kaibigan, ilang January 6 ay ginanap ang 87th Golden Globe Awards na nangyari sa Beverly Hills, California. Ito ay pinanunuhan ng host na si Nikki Glaser at sa isang pagpenong seremonya ay tila ba niloko nito ang Diyos at tinawag na godless town yung lugar na siyang pinagtawalan naman ng mga tao. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Kung nakakapagpalang dito, 2 araw na ang nakalipas January 8, ay nagsimula ng magkaroon ng sunog sa southern part ng California na agad naman pumalat sa iba't ibang parte ng Los Angeles.
Ngayon ay nasa 200,000 residente na ang lumikas sa kanilang mga bahay dahil sa sunog at pati na ang bahay ng sikat na American icon si Paris Hilton ay isa rin sa mga naapektuhan. Dahil sa pangyayaring ito, ayon sa kanyang witnesses, ay dapat hindi raw sinasali sa mga biro ang Diyos dahil kaya-kaya nitong gawin ang mga ganitong bagay at patunayan na siya ay makapangyarihan. Ano ang masasabi mo dito, kaibigan? You see? Nakakakilabot, mga kapatid. Nakakatakot pag hamonin mo ng Panginoon. Nakapanindig balahibo pag laitin mo ang Panginoon. I-challenge mo na yung ibang tao, wag lang ang Diyos. Very proud sila, this is a godless town. Jesus Christ, God, the creator of the universe. Zero mention in this godless town. And that is true. And because they are godless, pinakilala ng Diyos kung sino siya. January 6, January 8. Anong pizza na ngayon? Until now, ang apoy, naglalagablab pa rin. Tingnan nyo, ang isang subdivision, kinain na. At talagang ma-imagine ko yung Sodom and Gomorrah. Brad, nakakakilabot na, puro apoy, lahat na iskinita. Kapatid, that's why ayaw ng Diyos magmataas tayo. Ano mang napundar mo, naipon mo, sasakyan, bahay, milyones, bilyones, kapatid, isang igla, pwedeng mawala yan. Kaya never talaga tayo magmalaki. At huwag mong hamunin ang Panginoon. And I believe, mga kapatid, like I said, it is the judgment of God. Gusto ng Diyos iparealize sa kanila na ang tao ay walang magawa kung ang Diyos, mga kapatid, ang kumilos. Amen? So please, sabi ng Bible, it is abomination in God. And God will punish, mga kapatid. And punishment is yours sa mga taong, mga kapatid, mga taong mapagmataas. Mga taong arrogante. Ayaw ng Diyos. So reasons why God resisted the proud. God, number 1, will not allow it. Number 2, it is abomination in God's sight. Okay? And let me give you a few examples in the Bible. Okay? Number 1, si Pharaoh. Nung pumunta si Moses para i-liberate, mga kapatid, ang mga Israelite, sabi niya, Pharaoh said, who is the Lord that I should obey His voice? Sino ka? Sino ang Diyos? Sinong Diyos na yan na aking kilalanin at aking susundin? Kasi tingin niya siya ang Diyos. Politically speaking, kapatid, dahil sa power niya, tingin niya sa sarili, mataas na siya. Siya ang ruler. Siya ang ultimate ruler. Kaya wala siyang kinikilalang susundin. At the same time, mayroong history na ang Pharaoh ay siya yung parang mediator between other world. Siya kumbaga yung may deity for other world. Kaya nung sinabihan sa ni Moses, okay, these people, free these people, deliver these people from the house of bondage. Anong sagot ni Pharaoh? Who is the Lord that I should obey His voice? And what happened to Pharaoh, mga kapatid, alam natin. Amen? Herod, another verse, Acts chapter 12.
This is a reminder po sa ating lahat, mga kapatid. Okay, Book of Acts, chapter number 12. Book of Acts, please. Book of Acts, chapter number 12. Chapter number 12. Acts chapter 12, verse 21 hanggang 23 po. Acts chapter 12, buksan po natin lahat at basahin. Verse number 21, starting verse 21. Read. And upon a seat thee, Herod arrayed in a royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of God, and not of man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. Matindi, Brad? Nangyari kay Herod. At ang mga tao, akala nila, nag-praise sila, na-impress sila, nag-believe sila sa speaking, sa pag-speak po ni Herod, to the point na sinabi nila, it is not the voice of man, it is the voice of God. Indirectly, mga kapatid, i-worship na nila si Herod. At si Herod, tuwang-tuwa din si Herod nung narinig niya. But the Bible says, suddenly, the angel of the Lord smote him, pinatay siya. Anong dahilan? Because he gave not God the what? The glory. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos, masapawan siya, ayaw ng Diyos ibigay ang kanyang glory. Sapagkat the glory is only intended to God, not to any man. And therefore, kapag ang tao ay kunin at maging kompetensya na sa Diyos, that's the time, the beginning of punishment. Ang sabi ng Bible, and suddenly, habang nakatayo pa siya, mga kapatid, bibigay salita, namatay siya, and after siya pinatay ng angel of the Lord, kinain ng uod ang kanyang katawan. Matindi, mga kapatid, na uri po ng kamatayan. Sa atin, ilang days pa dapat mauud ang tao? Maybe 1 week pa, maybe 3 days after mamatay. Pero dito, Brad, maybe seconds lang. Pinatay ng angel of the Lord, suddenly kinain pa ng uod. Judgment ng Panginoon. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Another example, of course, many times sinabi ko na, yung nag-design at engineer po ng Titanic. Tinanong siya, how strong? Sabi niya, not even God can sink the ship. Not even God Himself can sink the ship. Gaano katibay itong barko na ito na ginawa po ninyo? Gitanong ang engineer, sabi niya, even God, hindi pwedeng palubugin ang barkong ito. At alam natin anong nangyari sa Titanic, the unsinkable ship. First trip pa lang, mga kapatid, di pa nakarating sa destination, nag-sink po siya. Ang unsinkable, naging sinkable. Because, gi-judge ng Panginoon. Pinakita ng Diyos, kapatid, na Diyos siya. At di mo pwede siyang hamunin at i-joke at laitin. John Lennon, one day, how famous you are. John Lennon, the vocalist sa bandang Beatles, napakasikat, Brad. Hindi ko na naabutan, siguro sa medyo may na. Napakasikat. Na until now, mayroon pang mga na-preserve na mga plaka niya, mga na mga tao, magbaba pa lang sa airplane, di pa mag-concert, magkaralipong na. Makita pa lang sila sa airplane, sa tarmac pa lang. Grabe na yung mga tao, grabe yung pag-ano nila. Sa The Beatles na banda, British band, na napakasikat, mga kapatid. And one day, gi-interview si John Lennon, yung pinaka-lead vocalist nila. How famous you are? Sabi niya, we are famous, and we are more famous than Jesus Christ. Sabi, sikat na kami. At masikat pa kami kay Jesus Christ na yan. And suddenly, mga kapatid, binaril siya, patay on the spot. John Lennon. Gi-assassinate po siya. Gi-judge ng Panginoon. Amen. Marilyn Monroe, mga kapatid. Gisira ng gospel. The teaching of Jesus is okay, but I don't want your Jesus. The following day, patay si Marilyn Monroe. Church, ang Bible po ay totoo. Amen? Ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya, number 3, ano po?
Ano, mga kapatid? Why God resisted the proud? The third one, it is sin. Kasalanan po, malaking kasalanan ang pagiging mapagmataas. Proverbs 21, number 4, 21, verse number 4. Not only it is abomination in God's sight, it is, God will not allow it, but also it is sin. Proverbs 21:4, an high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin. Notice, a high look, a proud heart, and a plowing of the wicked is sin. Ni kailanman hindi pwedeng gikategorize na hindi kasalanan ang pagiging arrogant. Pagiging arrogant. Every time na ang tao ay magpagmataas sa sarili, that is already a sin. It is a sin, mga kapatid. What else? Pangapat. Reasons why God resisted the proud. Fourth reason is that Proverbs 21:25. Proverbs 21:25. Ano pong sabi ng Proverbs 21:25? He that is of a proud heart is stirreth up what? Strife. But he that putteth his trust in the Lord shall be made fat. Fourth reason is that it causes strife or trouble. Kapag ka ang tao ay mapagmataas, ang resulta po yan, magkaroon talaga ng trouble. Magkaroon ng conflict. Hello, amen? Anong cause minsan sa mag-asawa may karoon ng trouble? Because of the pride. Walang magpababa. Hindi magpalupig. Hindi magpaistorya. Hindi magpatudlo. Maghabal si Mrs. Uy, kuya, sala. Ikaw ya may sala. Ikaw makasasala. Hambal man si Mr. Nga, anak ako. Nga ikaw ang may sala. Oh. So, kapasahan. So, wala na resolba ang problema kaya wala sa mag-ako sa sala. Puro sakto. Puro sila tama. Suway sang gapaubos. Kaya ang resulta, wala na solbad ang problema kaya puro man sila tama. So kung puro tama abyan, hindi gina ma-resolba ang problema. Pero kung tanan mag-ako, nakasala, amen? Pero ang problema sa tao, kabudlay kung kisa mag-amin nga may salata. Kailan tao sa ato, labi ng mga lalaki, may pride kung kisa ng lalaki. Uy, kalain, lalaki ko ako magpaumod, lalaki ko ako mag-ako sang akon sala. Kung kisa may mindset ang mga lalaki, hey lalaki, kung mali mo, amina. Wala madula sa imo kung nag-amin ka, nagkamali ka. Malipay ang Diyos. Pagkamayuhon ka sa Diyos, kung kabalo ka magpaubos ka, mag-amin sa imo sala. Kag ang tuod nga lalaki, kabalo mag-amin kung nakasala. Kung kisa ang aton pride, ara, lalaki ta dito magpalupig. Oh, pero mga kapatid, abo ba ng hambal sa Bible? No! Nga may mga conflict sa panimalay. Kaya ang problema, tanan may pride. Hello? Kaya sabi ng Bible, mga abyan, sila niya, okay, God resisted the proud, but give it grace unto the humble. Ano resulta? Ano kalabanan nga rason? Nga nagpatsyanay. Primero, amiguhay. Sila mag-abyanay. Sila magparintihanay. Sila pakaduha, pakaisa. Pero nga, dugay-dugay, Brad. Naglabuanay, nagdunggabanay, nagtinigbasay, o ano pa na, nagtiruhanay. Nag-inom-inom. Inom-inom, shot-shot. Istorya tong isa, balos ba na isa. Pag istorya sa isa, di man palupig ang isa. Nalabawan ang isa, nangakig ang isa. Nagpuli ang isa, ginbalikan ang isa, gintapungol ang isa, ang gitapungol, naglakat, nagwa, nagkuha ko sino, ginlabo ang isa. Nga man, why magpalupig? Di nagumpisa, istorya lang. Pero why magpalabaw? Ang resulta, patsyanay. Di in pride. Tama. Ano kabagdanan? Common reason nga gaaway ang nag-inumay. Sila lang. Amiguhanay primero, sa way pa nagkakalahubog. Magparintihanay, pakaisahay, tatay, ama, mag-utod. Pero nga, nag-abot ang punto, nagpatsyanay. Because of pride. And of course, because sa influence ang bino. And I believe, ara ang devil sa bino. Wala ko'y nakita abyan nga tao nga mapamatason, mapagmataas sa sarili, nga wala nakakosang trouble.
Every time once ang tao itaas na iya kaugalingon, abyan ang resulta sina strife and trouble. That is why biblical siling sa Bible, he that is of a proud heart is stirreth. Stirreth, gina-stir mo, ginapasingkal mo, ginasugnuran mo, ginapadabukan mo. Ano ang ginadabukan mo? Sabi ng Bible, stir it up, strife. Strife means conflict, away, discussion. Hello, amen? Amo man sa church, kung wala sang may mapaumod, wala sang mag-ako nga may mali, tanan gusto insakto, may problema gid ang simbahan. Istoryahon mo, insakto siya. Istoryahon mo, insakto. Di marisolba ang problema kay walay pagpaubos. Hello, amen? Amo ng problema, common problem. And that is why ang Dios always nag-remind sa aton. Nga maglikaw ta sa pagkamapahitason. Maglikaw ta sa pagiging proud mga uton. Whether material blessing, financial blessing, intellectual man, mas alam ka, but never na reason nga magmataas ka. It causes strife and trouble. 4 reasons why God hates a proud man or resisteth the proud. First, God will not allow it. Number 2, it is abomination in God's sight. Third, it is sin. And fourth, ating makita, it causes strife or trouble. Gusto ka malikaw sa trouble? Pagpaubos. Gusto ka malikaw sa problema? Be humble. Walang ibang sikreto. Be humble. Pastor, nasakitan ko. Pastor, gilait ko. Pastor, gisigi-sigi nila. Yet, the Bible says, be humble. Never ang Bible naghambal. Rebens ka, tagai, birahi, sulok-suluki ka isa para umpawan. Ara ba na? Kung ara na, sunod ko. Pero wala man. Siling niya, be humble. Gusto mo maglinong, gusto ka wala kontra, agwad ta ha. Kasi ipakita mo isog mo, pagka sunod Domingo, gihaya ka na. O, pili ka. Be. Isog ka man tuod. Pero wag ka kabalo, may sobra pa ka isog sa imo, gibakal ka. Mga abyan, mas damo na disgrasya kining gapaisog-isog kaysa gapaubos-ubos, gapapaumod. Diyan ka karon. Pastor, insakto ko, ara ko sa lugar, di ko pwede magpalupig. Pero abyan ang aton, ara sa lugar, ilugar taman. Kaya hindi sa tanan nga panahon, nasa ta lugar, advantage ta. Kaya ang atong pagbutang, pag-impose, ara ta sa lugar, sometimes, amo ng disadvantage ta. We need to be wise. Kung tuod gid man na disadvantage ka, ano ka? Ano ka, Brad? Tawag sina? Agrabyado ka? May barangay. O kato ka. But never ka sa aton, Brad. Amen? Harap ta, amen? Reasons why God resisted the proud. Of course, balansiyon ta abyan. I hope dito tayo. Reasons why God reward the humble. Reasons why God reward the humble. Kaya na apat nga rason kung nga ang Dios hindi gusto nga kita magmataas. Nabalara to ang mga rason. Subo nga aga, apat man ka rason o 5 rather, ka mga rason nga kita magpaubod, ka gina-reward, ginapakamaayo, ginatagaan sang Dios, sang award o reward abyan ang taong mapainubuson. Okay, number one reason. Psalm 9 verse 12. 9 verse number 12. Buksi ang Bible mo para mabasa mo gini. Basahon tatanan. Okay? Psalm chapter 9 verse number 12. Psalm chapter 9 verse number 12. Siling dire sa verse number 12, when he maketh inquisition for blood, he remembereth them, he forgetteth not the cry of the humble. Ang context dire, gapangayo sang justice ang isa ka tawo. Kay na biktima sa sang injustice, gin-oppress siya,
may ara siya, maybe loved ones ginpatay, gapangayo sa sang hustisya. Apang hindi niya makamit ang hustisya, hindi mahatag siya ang proper justice. Kaya nangamuyo siya, nagpray siya. Apang nasabat sa Ginoo, when he maketh inquisition for blood, kung siya nagapangabay para sa justice sa iya nga labuan, siling niya, ang iya nga prayer, he remembereth them. Ginadumdum sa Dios ang pangamuyo. Sa ini nga tao nga gin-oppress, ini nga tao nga gindaog-daog. Ang sabi pa niya dire, lantaw ba? And he forgetteth not the cry of the humble. Huwag niya pagkalimtan ang paghibi sa taong mapainuboson. Reason number 1, why God reward the humble. Number 1, God hears the humble. Ang pag-ampo gali sa taong mapainuboson, ginapamatian sa Dios. Amen? Lantawa silang sa Bible, duha ka tao nagkadto sa templo para mag-pray. The one is Pharisee, the one is publican. Atong isa sa Pharisee na siya, Ginoo, nagapasalamat ko kay ako magdaga-fasting twice a week. Ginoo, wala ako hindi ako extortioner, wala ako gikurakot, wala ako nangutong. Katulad ng isa, nagahatag ako sa akong tithes, pirmi. Hindi katulad ng isa, Lord. Gi-refer niya tong publican. Ang iyang prayer, gi-compare niya ang iyang kaugalingon sa isa ka tao. Naga-fasting ako, nagahatag ako sa akong tithes, pirmi. Sila niya, kagula ako sa nagakutong. I'm not an extortioner. Katulad sining isa, apan tong isa sa malayo ang publican. Sila niya, nagaduko sa siyang ulo. Kag nagapukpok, Ginoo, baluoy kang ako makasasala. Ginoo, kaluoy ako makasasala. Di gani siya ka lift up sa iyang mata dito sa langit. Kundi ginapukpok niya kaugalingon, ka nagapangabay, Ginoo, kaluoy ako makasasala. Kag sining sa Bible, sa sining nga duha, sining siyang disciple, diin dito ang naglakat, ginpakamatarong kag ginpamatian sa Dios. Hindi tong tao nga nagakompare sa iyang kaugalingon, kundi katong tao nga nagapaubos, which is the publican. Amen? So, ang Diyos gali nagapamati sa tao, nagapangamuyo nga may pagpaubos. Tao nga, gaamin nga siya nagkamali. Taong mga abyan nga, nagakilala nga may Diyos, kag siya tao lang. Kag nagahangyo sang kaluoy sa Diyos. Amo ng klase sa tao nga dunggon sa Ginoo. Pamatian sa Diyos. The cry of the humble. He forgetteth not the cry of the humble. I tell you, kahit ano ka ka-pray, matigulang ka na lang, madula na lang buhok mo mga abiyan. Pero kung naay pride sa atong kasing-kasing, never expect God will listen to your prayer. Because, sabi ng Bible, Psalm 66, verse number 18, if I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear it. Kung may sala sa akon kasing-kasing, siling niya ang akon mga pangamuyo, dili pagpamatian sa Dios. The Lord will not hear it. That's why mga utod, make sure ang aton tagipusoon, klaro, limpyo. Di man ta sila perfect, but una sa tanan, may pagpaubos dira sa Ginoo. Why? Because the Bible says, anong klase mga abyan nga pagpangamuyo, pag-ampo ang ginapamatian sa Dios, not the proud, not the prayer of the proud, but the prayer of the humble. He remembereth them. He forgetteth not the cry of the humble. Psalm chapter 10. Sa unahan lang gamay. Next chapter, please. Psalm chapter 10, verse number 17. Psalm chapter 10, verse 17. Psalm chapter 10, verse 17. Lord, Thou hast heard the desire of the humble. Thou wilt prepare their heart. Thou wilt cause thine ear to hear. This is a nice verse, amen? Lord, Thou hast heard the desire of the humble. Ginapamatian sa Dios, mga abyan ang handom sa taong mapainuboson. Amo na nga klaseng handom ang nami sa talinga sa aton Dios. Amo na klaseng handom abyan ang ginagrant sa Dios kanang handom sang tao nga may pagpaubos. So kung ang aton handom upod abyan ang pagmataas, ang handom nato mga abyan may ara lakot nga pride. Siling sa Bible, hindi ka mag-expect na may Dios nga magpamati sa aton pangamuyo. Thou hast heard the desire. Reasons why God reward the humble. God hears the humble. Number 2,
The Bible calls it better. Gitawag sa Bible nga ang pag-ampo, ang taong mapainubuson, gitawag niya, it is better. 16:19. Chapter number 16, verse number 19. Proverbs again. Proverbs, mga abiyan. Proverbs chapter 16, verse number 19. Proverbs 16, verse number 19. Let's read, please. Ready? Go. So, anong unang phrase, mga utot? Okay? First word, better. Better. Better is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Better, hindi bitter. Amen. Pag hambal sa Diyos, better, mas maayo. That is a word of commendation. Gi-commend the Lord, gidayaw sa Diyos, nga mas maayo ang abyan, ang maayo nga espiritu. Kag lowly, sabi niya, than to divide the spoil with the proud. So gitawag sa Bible, ang tao mapainubuson, better, maayo. Gin-acknowledge sa Diyos, ini nga tao as better. Gi-compare siya as better. Ang tao nga may humble spirit. So kung gusto kita maging better at tubangan sa Diyos, dapat mag-possess kita sa humility. Dapat may humbleness kita sa aton kaugalingon. Amen. Better. But sad to say, ang mga tao instead better, bitter. Pag umangat ka, pag may ara ka, galain sila. Istoryahan ka, amo ni. Negative sila. Instead, malipay sila, may ara sila makomment sa imo. Mga tao nga bitter. Ayaw nila nga makita ka mag-successful. Tani dulaon ta na sa aton diri. Kristohano na ta. Dapat hindi ta bitter, hindi ta mainggit kung ano man. Dapat malipay ta. Kung gi-bless ang aton upod. Gi-bless aton pamilya, gi-bless aton parinti, dapat happy kita. Amo na nga klase nga attitude ang gusto sa Dios, mga kaabiyanan. Better. Not only God calls it, God hears the humble. Two, the Bible calls it better. What else? Number 3, Proverbs 29:23. Proverbs 29, verse number 23. Ano hambal dire? Nga biyan. 29:23. A man's pride shall bring him what? Low. But honor shall uphold the humble in spirit. A man's pride shall bring him low. Ano ang downfall gali sa tao? Ano ang rason nga kahulugan sa tao? It's pride. Kaya hambal sa Proverbs 16:18, pride goeth before destruction. Diin nahulog ang tao because of pride. Many times in the Bible, ang downfall sa tao because of pride. Like I said, si David, King David, nagkaroon siya ng census sa iyang mga army. Ginsugo niya si general niya, Joab, isinsus ang iyang mga army. Ang strength siyang army, ano ang numbers na kadamo siyang army. Si Joab, hisitan siya, dili siya gusto, kay kabalo siya nga, bawal to. But wala siya magawa kay orders ang iyang king, King David. And look what happened, mga abiyan. Kung basahan mo na Book of Chronicles, makita nato ng God, gipanish siya mga kabiyanan. Ayaw ng Diyos. That's why sabi niya, a man's pride shall bring him low. Ang garbo sa tao, amo ang magabutong sa iya panubo or sa ubos. But honor, look at, but honor, ang opposite, ang contrast. Are you with me? But honor shall uphold the humble in spirit. May go pa ta? Diin ka karon nga aga. Diin ka sa duha. Simpre, pastor.
Di na dapat ipamangkot. Humble kuya. Humble ko. Tuod ka? Sure ka? Fourth, mga kapatid, fourth reason, or third reason, or number one, God hears. Reason why God reward the humble, God hears the humble. The second thing, the Bible calls it better. Third, mga kapatid, it is unhonorable. It is unhonorable. Honorable gali ang pagiging humble. Amen? Dungganon. Gusto ka mangin dungganon? Simple lang himuon mo. Magpaumod ka. Abyan, ang pagpaumod, sobra pa na sa dato. Sobra pa na, kung may salakyan ka, sobra pa na sa nami kag balay. Anhon man ang nami kag balay, garbuso ka. Anhon man ang damo ka sa lakyan, pero arugante ka. Pero biskan ultimo ka lang, biskan nubo ka lang, hindi ka man kilala, pero mapaumuron ka, humble ka, it is honorable act. Amen. Kaya amo ning lagsunta. Kaya ang material nga bagay madula na, pero ang pagiging honorable dalhon mo na hasta sa atubangan sa Dios. Kanami sina makilala tanita. Anong sikreto ning taga Liberty? Nami nga mga tao kay mga humble. By the way, i-pray nyo ko nga tagaan kong humble spirit ni Lord. Karon hapon, after lunch. Kaya ang aton luti, gitamnan. Gitamnan, gingarden, gitamnan nila sang saging dira. Wala naglisensya sa aton. How come titulado na, nakapangalan sa ato, legal pagbakalta, gi-utilize nila, gi-cultivate nila, gitamnan nila, wala galisensya sa aton. Nakibot ko kagabi, di ko lang sure, nagsaka ko sa third floor, naglantaw ko dito, naghawan. May mga tanom na. Ang aton tupad si Brad Jigo. So may mga tanom-tanom dito. Sining ko daw naghawan po tong amon dito. Apil ayhan to. Pero may something na ko nga duda. Gi-confirm ni Brad Michael Ramirez, pag agi nila karon may tanom nga saging. So di ba na violation? Legal na, aton na, titulado na. Kung gamiton man nila, sinunang mag-garden dira, di ba dapat ipaibalo sa aton? Kaya di nila property na. That will be considered squatting. Trespassing. Aton property. Kaya i-pray nyo ka may humble ko ha. Kadtuan ta, istoryahon ta kung sinunang pray ninyo, tagaan ta wisdom ni Lord. Tagaan ta wisdom ni Lord. Okay, kaya ang yawa, ara-ara pirmi. Gapang garit-garit sa aton. Kaya kung di ta pangayoon ang kusog sa Ginoo, balda kita. Amo na, ngayo ta kusog, Lord, nami amo pag-istoryahanay, tagai ko sang mapainubuson nga, tawhay lang ang pag-istorya. Kaya kung ato ka dito, siga-siga ka, pataas-taas ka, busis dayon, ang tao, madala man na, makalsa man na. Pero kung nami ang imong approach, pwede man na. No? So, iyan ang dapat nating gawin, mga utod. Okay? Ano pa? Okay, duwa na lang. Ara pa ta? May oras pa. Okay, it is honorable. Number 3. And, pang-apat, mga abyan, nga ang Diyos nag-reward sa mga taong mapainubuson. It is the manner of our Lord Jesus Christ. It is the manner of our Lord Jesus Christ. Meaning, si Jesus Christ, aton classic example. No? Philippians 2:8. Ano siling sa Bible? Philippians 2:8. Siling ni Paul, gigamit niya nga example ang aton Ginoo, si Jesus Christ. Ano siling dire? Chapter 2, verse number 8, Book of Philippians, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So, aton makita dire, grabe ang si Kristo, no? Nga kaangay sang tao, gindala niya, gingamit niya, nagsulob siya sa katawang tao as a man, sabi ng Bible. Ano pa? He humbled himself. Ginpaubos niya iyang kaugalingon. Gitampa siya, ginsumbag siya, ginkurunahan tunok, ginbiay-biay, ginyaguta, ginsumbag. Gambala, pakta. Sino nagsumbag sa imo? Ano sa Bible? Hindi ba na pagyaguta? Hindi ba na pagpakalain saya? Diyos? Ginano mo ba? Ginyaguta mo?
Nangayo sa tubig, binigar ang gihatag, gikurunahan sa tunok, biay-biay sa iya. Isili niya, ikaw gali ang king of the Diyos, gahambal ka king of the Diyos, o ari imo kuruna. King, o ari kuruna. Pero anong kuruna gihatag nila? Oh, thorns. That is blasphemy, that is mocking. Kaya ang claim ni Jesus Christ, He is the King which is true. He is the Messiah of the Israel. He is the coming King of Israel. Amo na iya claim which is true. Pero gireject nila ang ilang king. Gipapatay nila ila king. Tapos, ginkurunahan nga nila. Pero tunok, pagyaguta sa ila. O ari, kay king ka magkara, o ari imo crown, o ari. O. Kita mo na? But sabi ng Bible, look at verse number 8. He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kapatid, sa cross, pwede sa katawag sa mga angel niya. Lord, pamatya ni. Why ni utang kabalaslan, nagpakamatay na ko din ka sakripisyo ko, pero naghima nila. Pamatya na lang ni. Pwede siya mag-order, pero wala mga abyan. He humbled himself. Kristohanon members, I know budlay magpaumod, tama? Budlay, isa sa mga bagay nga budlay, himuon sa Kristohanon. Pag sulwining, dali lang. Pagbasa Bible, dali lang. Pero isa sa mga butanga, budlay, himuon kag sundon. Mga abyan, kining pagpaubos. Ining pagpaumod. Kay tanan kita ga-struggle. Kabalo ka mismo, si mo kaugalingon. Sa mag-asawa, sa panimalay pa lang, ara na na. Struggle na na. Sa mag-utod pa lang, struggle na. Sa church, sa loob, sa simbahan, nga kakabungkag ang mga simbahan subong. Nga kaka-split, kakatunga, tungod o pride. Kaya may mga tao di magpatudlo. May mga tao di magsubmitar sa leadership. Di magsubmitar sa pulong sa Diyos. Kagang utor abyan sa division ang yawa. Wala pinakahandom ang yawa, mabungkag ta. Mabungkag ka, maguba panimalay mo, maguba pamilya mo, maguba ang iglesia sa Dios. And that is why dapat kita, importante ning ang mensahe, nga ma-remind kita, na kung gusto kita pakamayuhon sa Dios, tagaan ta sang espiritu o gali nga mapainubuson. Who is our example? Jesus Christ. Being in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Let me tell you mga members, nga importante magsimba ta. Don't you know, ang pagsimba nagapakita, mga abyan sa atong submission sa Ginoo. Ang atong pagkari sa simbahan, nagapakita na nga may gikilala ta nga Dios nga labaw sa aton. May Dios nga labaw sa aton. May Dios abyan nga tag-iya sa aton. Kag kita nagsumbitar sa iyang pagka-Dios. Amo na purpose da simba ta diri, ang aton pagkari sa simbahan, nagapakita na siya sa mga abyan sa atong dependence dira sa Dios. Nagasumbitar kita, gakilala kita, nga kung wala ang Dios, wala man ta mahimo. The same is true. Kung Kristohanon ka, gahambal ka, Christian ka, luwas ka, apag wala ka gasimba, daw imposible na. Kaya imong hindi pagsimba, nagapakita na nga way ka gakilala sa Dios. Ang hindi mo pagsimba, nagapakilala ka nga, hindi mo kinahanglan ang Dios. Pastor, gapati man ko Dios, pero di lang ko magsimba. Paano? Ipakita ang imong pagpati sa Dios. Ang imong pagkanto sa Dios, ga-prove na nga may Dios kang ginapatihan. Paano ka maghambal nga? Bisar way ko gasimba, pastor, may Dios man ko. Gapati man ko sa Dios, imposible na. Sinong Dios? Kaya damo Dios, basin Dios. Kaya ang tuon nga may real nga abyan relasyon sa Dios, hugot na pagkilala sa Dios, mukad to ginagsimbahan oy. Imposible na. Kaya ng mga tao gahambal, way na ko gasimba pero may Dios man ko, imposible abyan. That's the reason why magsimba ta, kay gapakilala ta, gasubmitar ta sa Dios. Gahambol ta nga wala ta mahimo kung wala ang Dios. Ang mga tao nga wala gasimba, in short, arrogante na. Kaya ang ilang minsay, ginahambang nila, way ko gakinahanglan sa Dios. Mabuhi ko, biskan wala Dios. Is it true? Siling sa Bible, for without me, you can do nothing. Kung di ka mag-abide sa akon, pag sa akon pulong. Alright. Next, mga abyan. Ano ba ta? Alright. Okay?
So not only it is the manner of our Lord, mga kapatid, lastly, number 5, reason why we need to be humble. Why God rewards the humble. It is our identification. It's our identification. Sa aton panahon subong, in the dispensation of grace, in the body of Christ, ang mga katawan sa Dios, ang mga luwas, dapat ang pagiging humble, amo na ang aton nga identification. Amo na mga abyan aton identity. Colossians 3:12. Colossians chapter number 12 at chapter number 3, look at verse number 12. Colossians chapter number 3, verse number 12. Colossians chapter 3, verse number 12. Look at verse number 12. Put on therefore, as the elect of God, humbly Paul sa mga Colossians, put on therefore as the elect of God. Ano sila dapat? Holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, and then what? Long-suffering. Mga utod, ano ni siya? Christian virtues. Mga Christian virtues din nga dapat makita sa ato as a fruit of the Holy Spirit. Ano kita? Holy. Ikaduha, bowels of mercy. Merciful kita. Ano pa? Kind kita ng mga tao. Ano pa? Humble. Na-mention dira ang humbleness. Ano pa? Humbleness of mind. And then, meekness, pagkalulo. And then, long-suffering, pagkamainantuson. Take note, that is virtues, humbleness na upod dira. Sa aton panahon, applicable na. Ginsulatan ni Apostol Paul para sa aton nga panahon subong. Bilang mga katawhan sa Dios, bilang member sa body of Christ. Dapat i-practice naton ang pagiging holy. Amen? I-practice naton ang pagiging merciful. I-practice naton ang pagiging kind. I-practice naton ang meekness. I-practice naton ang long-suffering. At labaw sa tanan ang pagiging humble. Amen. Anong prayer sa taga-California? Anong wish nila? Keep God out of California. Sino ang gi-keep out sa California, subong? Si God ba? Si God ba ang nadula sa California? Si God ba ang gipalayas nila? Hindi. Sila ang gipalayas. Kay may ara sila arrogante nga batasan. May arrogant spirit. May haughty spirit. Abyan, it's better to be humble. Amen? Mas maayo magpaubos ta. Sa aton text, mga abyan, God resisted the proud, but give it grace unto the humble. I do not know anong experience mo, nasakitan ta. Siguro may mga previous ta experience. Nasaktan ta, na-offend ta. Oh, mga abyan, as human as you are, nasakitan ta. Kabati ta istorya, laiton ta, whether tinuod o hindi, nasakitan ta. And ang aton natural response, ang aton instinct, mabalos ta. Kay gusto nato nga i-justify nga mali sila. Pero mga abyan, tandaan nato, dili na ang biblical way. Mas nami gyapon mga abyan, biskan damo galait. Alam nyo, mas safe ta maglakat kung nagapaumod ta. Oh, amo nang ginabutan ko sa sarili ko nga, Lord, kung mapatay man ko, let it be mapatay ko nga kanang sa hindi paraan nga may akig sa akon. Gintiro si Pastor Dulay, isa ka pastor sa Liberty Bible Baptist. Gintiro kay bangod, arrogante. Gintiro kay akig sa iya, kay amo ni. Iya nga lumudlay, no? Lumudlay. Kung mapatay man tayo alaw sa Diyos, tani, iba na klase nga kamatayon. Hindi nang may tao akig sa imo. Gindunggab ka, ginlabo ka, ginano kay naagrabyado tungod sa imo. But silingon, way kasang pagpaubos. Tani kung kuhaon ta sa Ginoo. Let it be, nasakitan kita, pero nami ko nagpaubos. No? Way tagi agrabyado, na disgrasya ta kay nagbalos ta, tani hindi amo sila. No? Mga abyan. Okay? So like I said, budlay brad i-develop ang humility. Tama? Budlay ni. Bisan pastor, ara pa na, kay naara pa ta sa unod. No, ara pa na sa aton. No, budlay ni siya. Pero pangayoon ta ang gahom sa Dios. Nga tani, Lord, tagaay kami kusog. Nga amon ini ma-practice. Kay gusto mi Lord sang
sang kalinog, gusto mi harmony, gusto mi Lord sang blessing nimo. And said, church, like I said, ang gi-bless ni Lord, ang gina-prosper ni Lord, ang mga tao nga nagapaubos. And lastly, mga abiyan, sa aton mga pagkabutang, material man, financial, whatever, dapat aton gid i-acknowledge ang Ginoo. Material blessing, ano man na, iunahan ang Dios, ihalad sa Dios, ididikit sa Dios, ano na nga bagay, dapat unahon ang Dios. Kaya ang aton paghimo, pag-una sa Dios, gina-acknowledge naton mga abyan, nga siya steward, kag ang aton pagpakita abyan, gina-appreciate nato yaghimo sa aton. Kaya dapat unahon ta siya. Bago mo gamiton anuman nga bagay, i-acknowledge, itugyan, mga abyan, anuman nga bagay, para sa Dios. Kaya ang aton paghimo, nagapakita, gina-recognize naton aton Ginoo. Ayaw pan pray karon nga aga, mga abyan, maghimo ta inventory sa tong kaugalingon. Lord, pasaylo ako, no? Kung may araman ko kis Ginoong Dios nga may pride sa akon kasing-kasing. Maybe dili ta aware. Way ta kabantay abyan pero ara nagali, no? Nanuhan lang ta, na blind lang ta minsan, na blind lang ta, nabutahan lang ta abyan, nabulag lang ta nga abi naton wala pero ara because pride nagali. Why not humble ta karong kaugalingon? Karon nga aga, kilala ha, Lord, may failure ako. Lord, hindi ma-deny sa akon heart, may pride minsan. Indirectly, way mo gihambal, pero minsan ang atong hulag, mga abyan, ang atong pag-act, mga abyan, nagapakita nga may pride sa aton kasing-kasing. Why not karon aga? I-acknowledge, may kita, may pagkukulang diya sa Ginoo. Kag aton i-pray nga, tagaan ta sang Ginoo abyan, sang mapainubuson nga kasing-kasing. Nami kon ang pagpaubos, amo ang pangibabaw mga abyan sa aton kinabuhi. Every head bow, every eye close. Tanang kita magtindog palihog. Amay, Ginoo. Kadamo nga salamat sini nga aga. Hindiin Ginoo, ginaistorya mo kami. Pagi si mong pulong. Salamat Lord, gin-rebuke mo kami. Salamat Lord, ginpukaw mo kami. Salamat Lord nga gintandog mo kami. Lord, ginaamin na mo nga kung kisa sa amon kasing-kasing may pride kami. Amay nga langit nun. Lord, hindi kami kabantay, pero Lord, ang amon hulag nagapakita. That's why, Lord, hindi pagtuguti. Amay nga mapatas kami sa California. And even, Lord, ang amon Pilipinas, ang amon nga pungsod Ginoo. Buligi nga tani, Lord, hindi kami mapatas sa ila. Kundili, Lord, may Diyos kami nga ginakilala. May Diyos kami gina-acknowledge nga labaw sa tanan. Superior namon Ginoo. Lord, akig ikaw sa mga taong nagapataas sila kaugalingon. Karon nga aga, nagahangyo ako Ginoo, pagi si mong balaan nga espiritu, tanduga kami. Ano man nga bagay nagkulang kami, ano man nga bagay nagkamali kami. Kabay dulaon mo sa amon, amon garbo. Kudulaon mo sa amon, Lord, ang amon kasing-kasing nga i-deny namon nga wala kami pagkukulang dira sa imo. Tudloi kami nga Lord, at maging dependent kami dira sa imo. Magsalig kami pirmi sa imo. Helpless kami, anuman maabot namon sa kinabuhi, always, Lord, ibutang namon sa among kaugalingon, steward lang kami. Anuman, amon maangkon sa kalibutan, Ginoong Dios, kini favor lang nga ginpiyal mo sa amon. Kag Lord, kami, mga katawhan mo lang, gitagaan, Lord, sang tsansa. So, mga aga, even sa mga estudyante, anuman maabot nila, sa ilang level, sa ilang pag-eskwela, pag-studies, honor man sila, dean's lister man sila, tani, di sila magmataas, Lord, sa ilang kaugalingon. Di sila maging proud, kang manglait sa ilang mga classmate, ng mga slow learner. Kundi buligan nila. Ginoong alalayan nila, Lord. Agtanan kami amay nga langit doon. Ano man kami naabot namon sa liberty, Ginoo, buligi kami, di kami magpahambong. Kay kining tanan, grasya mo lang. Kaluoy mo lang, Ginoo. Pabor mo lang kining tanan. Kaya, Lord, this morning, antes kami magbiya sa nga building, ari kami, magkadto kami sa altar, Ginoo, buligi kami nga mag-change ang among mind, may ara kami repentance. Lord, we think differently. At tinguhaon namo, Lord, by your grace nga tani among ma-maintain ang humility. Can you come diri sa altar kung ikaw abiya nagagintandog ka sa mensahe karon nga aga? Nakigistorya ang pulong sa Dios sa imo karon nga aga. Nakigistorya ang balaan nga espiritu, hindi pagpunggi abyan ang panghikot sa balaan nga espiritu. Why not come to the altar? Luhod kita, mga abyan, pray kita, unas tanan, ngayo kita, pasensya sa Ginoo. Aton mga nahibong nga butang sa iya. Minsan,
Di kita aware nga may ara nagali pride aton kaugalingon. Ang imong pagkari sa altar abya, nagapakita na sa imong pagpaubos sa Dios. Ang imong pagpabilin sa imong pulungkuan, nagapakita nga wala ikaw nagakilala sa Dios, naga-acknowledge sa lordship sa Ginoo sa atong kinabuhi. Aton siya kilalahon. Aton ipaubos aton kaugalingon abya. Nami kung kita magpaubos dira sa Ginoo. Amen. Buhi kagamhanan mo nga Dios, Ginoo sa liwat. Nagapasalamat kami sa tinuon. Nga imo ginhatag sa amon nga sa diin kami Ginoo. Makabati sang correction, makabati sang reproof, makapamati Lord sang instruction. Kabay ang amon kasing-kasing may malipayon nga pagbaton. Ya Lord, kami di madinay nagkamali dira sa imo. Kami, Lord, hindi ma-deny nga sometimes ang amon heart may pride, Ginoo. Help us nga mangin humble si mga tubangan. Help us, Lord, nga kabalo kami mag-acknowledge kung nagkamali man kami. Agod to, Lord, nga marisolba ang problema. Kay kung ara ang pagpaubos sa matag isa, walay problema nga hindi kaya masulban. So that's why, Lord, I pray sa amon mga katawhan, including your servant, give us this kind of virtue, the humbleness, the meekness, Panginoon. Salamat, Ginoo, sa imong nga grasya. Salamat sa kabugana sa imong pulong. Nga abundansya sa paglaygay, pagtudlo, amay nga langit nun sa amon kalag. Dalaygon ikaw sa amon pagpuruli. Kabay, Lord, imong grasya, imong pagpakamaayo, mabalon sa matag isa. In Jesus' name I pray. Amen. And amen. Amen. Alright, we've been standing. Aking balik tang time sa ating moderator. Brother Michael, please.